Ngayon naman mga boss, naging matunog ang usapin hinggil nga sa pagpirma nitong Bangsamoro Framework Agreement. At para malaman ang mga updates ukol dito ay makakausap natin ang commissioner mula sa National Commission from Muslim Filipinos. Walang iba kundi si Commissioner Salim Demuna. Good morning, sir. Good morning, Jules. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright, sir. So, halos every week nag-uusapan po natin yung mga updates hinggil nga po dito sa Bangsamoro. So, sa puntong ito, sir, pag-uusapan natin kung ano na po ba or kamusta na po ba yung kalagayan nitong Bangsamoro Framework Agreement? Unang-una, medyo ang naobserbahan natin, medyo mabilis ang paggalaw o pagtugon ng ating mga panel dahil recently nga na pirmahan yung Comprehensive Agreement on Bangsamoro and yung nagdaang mga araw tuloy-tuloy na dinala nila yung draft ng BBL doon sa Malacanang at ito naman ay dadalhin ng Malacanang doon sa Kongreso para maging isang priority bill ng ating mga kongresista. Alright, sir. Para po dagdag kaalaman na rin po sa mga boss natin kasi marami na po pumapasok na iba't ibang mga jargons, mga acronyms, merong BFA, FA, CAV. So, simulan po natin dito sa Bangsamoro Framework Agreement. Ano pong pinagkaiba nito sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, doon sa Bangsamoro Basic Law, yung mga ganong basic yun yung law? Unang napirmahan, yung Framework Agreement. Yun yung batayan kung ano yung pag-uusapan dito sa ipapasok na Comprehensive Agreement. Kaya nga, nung mapirmahan yung Framework Agreement, tuloy-tuloy na pinag-usapan yung mga annexes tulad ng wealth sharing, power sharing, yung modalities at saka yung normalization. So, after that, dahil napirmahan na rin yung mga annexes na yun, yun ay pinasok sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. And from there, yung gagawin yung batas at ito yung Bangsamoro Basic Laws at ito naman ay pag-uusapan doon sa Kongreso. Alright, sir. Ngayon naman, yun nga po, lalo pong umiinit yung usapin. Siyempre, from our Muslim brothers and sisters na talagang gusto na talagang maipasa itong Bangsamoro Basic Law. Sa ngayon po ba, ilang grupo na po ba yung nananawagan para dito? Medyo madami yan, Jules, kasi sa Mindanao lang, nangunguna dyan yung Mindanao Alliance for Peace, yung Mindanao People's Caucus, ang dami niyan. Gumikilos ng mga civil society organization natin, aside na yung communities din, nag-i-involve na sila, at may mga LGUs tayo na rin na nananawagan dahil kung titignan mo nga naman ang sitwasyon, dapat na lang talaga siyang maipasa bilang batas para ma-end na yung conflict sa Mindanao at tuloy-tuloy na ma-resolve yung economic crisis, yung political crisis, yung cultural crisis ng Bangsamoro, and also the Filipinos in general. Alright, sir. Ang sabi po kasi sa public administration, para magsagawa ng isang batas, kailangan mabigat yung demand mula sa mga tao, yung talagang mabigat yung reasons para daw maipasa to. At ngayon nga sinasabi niyo, sir, na sobrang dami ng mga grupo yung nagde-demand para ipasa to. So para po mas mapalawigin pa natin yung usapin hinggil po dyan, ano po ba yung maging epekto nitong Bangsamoro Basic Law una sa aspeto ng ekonomiya? Siyempre, sinabi mo nga, may mga demands ang public. Ito naman, may mga old demands, may mga new demands which the government somehow pwede niyang ibigay, pwede niyang i-compromise or pwede niyang i-reject. But this time, ang presidente natin, tinitignan ito na pwede naman talaga siyang i-enter into agreement at gawing batas. So, inshallah, with this administration, malinaw po ang kanyang direksyon at sinusuportahan naman po siya ng karamihan. Ang unang-una ay mariresolve natin, let's say, yung ekonomiya sa Mindanao. That will also contribute to the economic stability of the Philippines. Why? Because it is given that the resources in Mindanao or in the Bangsamoro ay very potential siya. Medyo madami rin talaga aside sa human resources, yung mga metallic, non-metallic resources niya. Kung sakasakaling tuloy-tuloy na ito maging batas, magkakaroon siya ng malinaw na wealth sharing at doon magiging masaya, hindi lang ang national government, pati na yung local government. At hindi naman po i-compromise dito ng Bangsamoro at saka ng gobyerno kung itong mga resources nito. Kaya nga naipasok ito sa annexes at ipapasok natin sa Bangsamoro Basic Law kasi isa ito sa mga bagay na dapat tignan talaga na maigi itong mga economic resources niya.
dahil walang stable na government pag hindi stable yung kanyang ekonomiya. Yes. Ayan sir, maganda na nabanggit nyo na hindi lang siya sarado sa Bangsamoro kung ano yung maging benefits regarding sa economics nito, sa economy nito, talagang maapektuhan yung buong contribution sa buong bansa. So maganda na maunawaan sana ng mga kababayan natin even from Luzon, Visayas. Yeah, kaya nga inuuna natin na ma-install yung peace dyan at saka yung mga arrangements. Dahil pag nagkaroon ng ganun, papasok yung mga investors natin. Bakit ba tuloy-tuloy na pumupunta ang mga kapatid natin sa Saudi? Dahil may kakulangan siya sa employment. So pag nagkaroon ng mga investments opportunities ang Bangsamoro, baka instead na pupunta yung mga taga Mindanao dito mag-congest sa Luzon, baka ang mga kapatid natin from Luzon, mga experts, mga engineers natin, baka instead lalabas ng bansa, pupunta na doon sa Bangsamoro para tignan at paano magkatulungan ang mga foreign investors at saka yung mga local investors natin. Kasi let's say pag nagkaroon ng ang Ligwasan Mars kasi given yan na mayroon siyang deposit. Okay. Aside from that, mayroon ding mga let's say copper, mayroon din gold, mayroon ding silver. Itong mga to dapat talaga siyang tignan ng maayos para ang utilization ng resources na ito magamit ng bansa, magamit ng Bangsamoro para umangat ang ekonomiya. Hindi lang ang Bangsamoro actually kasi 'di ba mayroong wealth sharing. Yes. Pag nagkaroon ng ganon, yayaman ng Bangsamoro, yayaman din ang Pilipinas at ang employment opportunities ay masyado siyang mataas. Alright. Sir, nabanggit nyo kanina no, na yun nga po, maraming mga contribution na mabibigay sa national economy mismo. Sa ngayon po ba, ano pong kalagayan ng ekonomiya sa may ARMM? Para po at least ma-compare natin kung ano ine-expect natin na pwedeng magkaroon ng Bangsamoro. Ilan po yung mga nag-invest sa ngayon, yung estado ng mga investments ngayon? At ano po yung inaasahan natin na magiging investments kung sakali po na pumukaw po ng atensyon yung Bangsamoro? Mula nung makaupo naman si Regional Governor Hataman ng ARMM, medyo may transparency at mayroong direction yung governance niya. At last time, naka-attend din ako ng business forum ng ARM, facilitated by our Office National Commission on Muslim Filipinos, headed by the Bureau Director Gyapal. Nagkaroon ng International Business Forum doon at ang isang pinag-usapan doon, magkaroon ng mga palm oil plantation. Okay. So ito yung enhanced kultura doon sa Autonomous Region for Muslim Mindanao na magiging Bangsamoro. Ito ay umpisa ng pagtugon sa mga kakulangan ng teknolohiya at investment doon sa agriculture naman. Alright. Now, on the aspect of culture, syempre, mga kababayan natin mismo doon. Ano maging epekto nito sa bawat isang individual na Pilipino na nandun? This is finally to put into recognition and the identification na ang Bangsamoro ay mayroon siyang unique na culture at ang unique na culture na ito ay hindi lang siya tumutugon doon sa kultura ng mga Muslim, pati na po ang mga kultura ng lumad, ang culture din ng ating mga kapatid na Kristiyano, at culture din ng ating mga kapatid na Muslim. Kasi kung titignan mo ang culture natin sa Pilipinas, minus the Mindanao culture, minus the Bangsamoro culture, ang lumalabas na culture ng Pilipinas, with due respect, without offense, ang lumalabas yung culture ng Kastila. Well, kung yes. titignan mo, di ba? So, napakaganda na itong pagkakataon na ito na somehow ang Pilipinas ay binubuo siya ng diverse culture. Yes. Isa dyan yung Bangsamoro culture. Ayan sir, maganda na nabanggit nyo yan. So, butin dito yung sa susunod na pag-usapan natin since yun nga po merong current siguro na mga stigma siguro sa mga Pilipino na mostly Kastila talaga yung culture natin hinuhugot, pero alam natin na sobrang daming culture sa buong Pilipinas. So with the passage of the Bangsamoro Basic Law, sa tingin sir, paano yung mga steps para syempre ma-mainstream, especially in the height of social media, paano po ma-appreciate ito unang-una ng mga kababayan natin Pilipino, yung kalagahan ng Bangsamoro? Totoo lang, Jules,
medyo sa nagdaang mga panahon, medyo yung biases medyo talagang malakas. Pero with the social media like Facebook, nag-i-interact na yung mga kabataan natin. Ang challenge lang dito, kung ang mga kabataan pa ba natin ay nakikilala pa ba nila yung kanilang talagang culture o kanilang pinanggalingan. But then, malakas naman yung hataw ng ating mga taga Mindanao or taga Bangsamoro in respect sa pag-recognize ng kanilang culture na very unique siya. Although mayroon nga siyang sa panahon na nagdaan, pero sa ngayon nakikita ko, Jules, medyo andun yung respeto ng mga kapatid natin from Luzon, kapatid natin sa Visayas, kapatid sa Mindanao. Andun yung respeto na ito yung culture ng taga Luzon, ito yung culture ng taga Visayas, ito yung culture ng taga Mindanao. At ang malaking isang tulong na malaki dyan, yung National Commission on Culture and the Arts, headed by Chairman De Leon, Felipe De Leon. At saka itong opisina natin sa National Commission on Muslim Filipinos, tuloy-tuloy na nagpo-promote ng Muslim culture, Bangsamoro culture as that. Ngayon po, tanawin natin ng mabilisan yung kasaysayan po. More than 20 years yung pinagdaanan para sa negosasyon ng MILF at ang pamahalaan. Ngayon naman po na inaasahan natin na maging matagumpay siyempre yung Bangsamoro. Ano po yung mga assurance natin, yung mga factors na pwede natin makonsider na masasabi natin magiging matagumpay itong Bangsamoro? Actually, yan una talaga dyan, yung direction. That's why nagkaroon tayo ng framework agreement on the Bangsamoro para himay-himayin talaga ano yung mga bagay na dapat i-consider dyan. Nagkaroon ng signing ng annexes, nagkaroon siya ng comprehensive agreement on Bangsamoro at ngayon isa sa batas na siya na hindi naman siya kukontra sa saligang batas ng Pilipinas. Dahil napaka-importante na mayroon talagang direction politically, socially, culturally, economically para tuloy-tuloy lang na malinaw sa mga kababayan natin sa Bangsamoro kung ano itong tinatahak na challenges, ano itong tinatahak na mga bagay-bagay, kung ano itong mga tinatahak na mga dapat gawin para sa Bangsamoro. At yan naman ay hindi natin ipapaubaya lamang sa Bangsamoro, pati na rin ang national government dyan ay tutok dyan dahil nga mayroong power sharing. Alright. Sir, lumalabas po na isa po sa mga prioridad ng palasyo ngayon ay itong Bangsamoro Framework Agreement kaysa po sa mga matatagal ng mga batas na or mga panukala na talagang pinupush like yung Freedom of Information Bill, yung Anti-Political Dynasty Bill. So sir, ano masasabi niyo dito na may ganitong importance na binibigay sa Bangsamoro Framework Agreement over the other bills na sobrang tagal na rin na pinupush? Actually, hindi naman din pwede natin sabihin talaga na pero lahat yan ay importanteng mga panukala. But then, medyo may immediate lang na pangangailangan na tugunan nitong sa Bangsamoro dahil yung mga nagdaan nga panahon, instead na usap ng mapayapa, ang nangyari ay nagkakaroon ng giyera. Ayaw na nating balikan yung bangungot na yun kasi ang gobyerno naman natin ay dapat lang talaga tumugon sa mga pangangailangan ng general na public kasama ang Bangsamoro dyan. Alright, sir. Ngayon, sir, sa pagtatapos po ng panayam natin, sir, ihayag niyo po siguro sa mga boss natin kung ano po yung inaasahan niyo sa Mindanao, let's say in 10 years, lalo na sa pagpasa ng Bangsamoro, let's say, bago po matapos yung termino ni Pangulong Aquino, ano na po ang Mindanao in 10 years at ano po yung mensahe niyo sa mga boss natin para lalo po nilang pahalagahan itong Bangsamoro? Mga boss, magandang umaga sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po ay nananawagan na suportahan, pagmatyagan, tignan, protektahan ang agreement na napirmahan, pati na yung mga previous agreements na napirmahan na rin ng gobyerno natin dahil ito naman ay para sa future ng ating mga kapatid na Muslim, kapatid na Bangsamoro at mga kapatid na mga Filipinos na rin. Kasi pag tuloy-tuloy na itong panawagan para sa kapayapaan na ito, in 10 years time siguro mayroon na siyang kaibahan. Hindi man natin masabi na ma-achieve natin lahat, pero magkakaroon siya ng klarong direksyon, klarong gobyerno, klarong sistema, klarong economic reform, klarong political reform. At inshallah, sa mga kapatid kong Muslim, lalong-lalo na sa Mindanao, sa Visayas din at dito sa Luzon, siguro dagdagan natin yung dua, prayers, wag tayo masyadong mainip at wag naman tayo masyadong parelax lang. Kailangan
sumasabay din tayo, tumutulong tayo sa nananawagan dahil kung walang suporta ang ating mga kababayan, ano yung magagawa ng presidente natin? Ano yung magagawa ng Bangsamoro kung walang popular na support? Yes. Ang popular naman na support na hinihingi natin dito, yung tuloy-tuloy na mapayapang pag-uusap at mapayapang tugon para sa pag-resolve ng problema natin, hindi lang sa Mindanao, kung hindi sa buong Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright, maraming salamat sir. At hangad po natin siyempre ang matagumpay na pagkakapasa nga po nitong Bangsamoro Basic Law para po sa lalong ikauunlad ng Mindanao at siyempre ng Bangsamoro po mismo. Muli po mga boss, kasama natin ang commissioner mula sa National Commission for Filipino Muslim Filipinos, walang iba kundi si Commissioner Salim Demuna. Thank you sir. Salamat Jules at sa ating mga kongresista at sa ating mga senador. Nasa sa inyo po ngayon at kami ay nagpapahiwatig at humihingi ng suporta ninyo dahil kung wala kayo, paano na yung ating mga kapatid na Bangsamoro. Yes, Inshallah, magagawa natin ito sa tuloy-tuloy na tulong-tulong at pagkilala at pagrespeto sa ating mga kapatid. Alright. Shukran. Once again, Jules, maraming salamat sa pag-imbita. At sa mga kapatid ko, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright, our pleasure sir. Thank you so much.